Sa isang masikip na looban sa gitna ng lungsod, nakatira si Emily kasama ang kanyang pamilya. 6 silang magkakapatid at ang kanilang maliit na tahanan ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa loob, may isang liit na papag kung saan silang lahat ay nagsisiksikan tuwing gabi. Pero sa kabila ng kahirapan, nananatili silang magkakasama at palaging nagtutulungan. Ang kanilang lugar ay napapalibutan ng makikitid na eskinita at tambak ng basura. Sa bawat sulok ay may mga kaldero ng lutong ulam na binibenta sa tabi-tabi, habang ang amoy ng kanal at usok ng sigarilyo ay sumisingaw sa hangin. Sa araw, makikita ang mga batang naglalaro ng holin at tumbang preso sa kalsada, habang ang mga nanay naman ay naglalaba sa tabi ng poso. Sa gabi, ang looban ay nagiging tahimik, ngunit puno ng mga anino. Tila may buhay ang bawat sulok. Isang gabing ubod ng dilim. Walang masyadong ilaw sa kanilang eskinita dahil pundi na ang karamihan sa mga poste ng ilaw. Si Emily ay nagpasya munang lumabas para maglakad-lakad. Mainit sa loob ng kanilang bahay, kaya't naisip niyang huminga ng sariwang hangin sa labas. Habang naglalakad siya sa madilim na eskinita, napansin niyang may itim na pusa na nakatayo sa isang sulok. Napahinto siya. Ang pusa ay kakaibang laki. Parang doble ang sukat nito kumpara sa normal na pusa. Ang mga mata nito ay nanlilisik at ang buntot nito ay mahaba at parang patpat na kumakaway-kaway sa hangin. "Hay, pusa lang pala," sabi niya sa sarili habang nilagpasan ito. Ngunit nang makalampas siya, naramdaman niya na nakatingin pa rin ito sa kanya. Tumindig ang balahibo niya, ngunit pinilit niya pa rin na huwag itong pansinin. Habang naglalakad siya paalis, napansin niya na parang may anino na sumusunod sa kanya. Ilang beses siyang pingon, pero wala siyang nakita. Pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Maya-maya, may isang matandang babae na lumitaw mula sa anino ng poste. "Iha, kumain ka na ba ng hapunan?" Wika ng matanda. "Hindi pa po. Pero pag uwi ko po, kakain na din naman po kami." Ngunit biglang hinawakan ng babae ang kanyang braso. Ang mahigpit nitong pagkakahawak ay parang yelo na sumasakal sa kanyang balat. "Halika, may pagkain ako dito." Sabi nito,
na tila nanlilisik ang mga mata. Nataranta si Emily at nagpumiglas. Tumakbo siya papalayo nang hindi lumilingon. Makalipas ang ilang minuto, akala ni Emily ay ligtas na siya. Pero nang lingunin niya ang kanyang likuran, naroon pa rin ang matandang babae. Nakatayo ito, ngunit iba na ang anyo. Mahaba na ang buhok nito, magulo at kulot, habang ang mga ngipin niya ay mahahaba at matutulis. Ang mga kuko nito ay parang mga pangil sa sobrang talas. At ang kanyang mga mata, pulang-pula, para bang nag-aapoy. Aswang! Sigaw ni Emily na nanlalamig na sa takot. Tumakbo siya ng mabilis. Iniisip na baka hindi na siya nito abutan. Pero habang tumatakbo siya, naririnig niya ang mabibigat na yabag at ang nakakatakot na halakhak ng aswang. Pumasok siya sa isang masikip na eskinita. Sa kanyang pagmamadali, napatid siya sa isang lata ng basura at muntikan pang madapa. Ngunit mabilis siyang nakabangon. Naririnig niya ang boses ng aswang na papalapit. Iha, hindi mo ako matatakasan. Dumaan si Emily sa ilalim ng isang sirang bakod at nagtago sa likod ng mga tambak ng basura. Habang hinihingal siya sa takot, naririnig niya ang paghagikhik ng aswang, para bang tinutuya siya. Alam kong nandyan ka. Sabi nito, at ang boses ay para bang nakakasakal dahil sobra itong nakakatakot. Sa gitna ng tambak ng basura, napansin ni Emily ang isang bote ng basag na soft drinks. Dahan-dahan niyang dinampot ito at hinawakan ng mahigpit. Nang makita niyang papalapit na ang aswang, bigla siyang tumayo at hinampas ito sa muka gamit ang bote. Napaatras ang aswang, ngunit mas nagalit ito. Tumalon ito sa ere at sinubukang sunggaban si Emily. Tumakbo muli ang bata, ngunit mas mabilis ang aswang. Nang maabutan siya, hinablot ng matandang aswang ang kanyang damit. Pilit pa rin siyang nagpumiglas hanggang sa mapunit ang manggas, pero nakawala pa rin siya. Nakarating si Emily sa isang abandonadong bahay. Pumasok siya rito at naghanap ng mapagtataguan. Habang nagtatago siya, naramdaman niyang papasok na ang aswang. Ang bawat hakbang nito ay umuuga sa lumang sahig. Sa desperasyon, napansin ni Emily ang isang sako na tila ba pamilyar sa kanyang paningin. Isa itong sako ng asin na nakatambak sa sulok.
Agad niya itong binuksan at nilagay sa kanyang mga palad. Maya-maya, nang papasok na ang aswang, ay biglang isinaboy ito ni Emily. Buong lakas niyang isinaboy ang asin sa mukha ng aswang. Napasigaw ito ng malakas. Ang boses nito ay nag-echo sa buong bahay. Kitang-kita ni Emily habang ito'y naghihirap at nasasaktan. Ang balat ng matanda ay para bang nagbabaga at naglalagas dahil sa asin. Tumakbo ito palabas, duguan at napapaungol sa sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, buhay pa rin ito. Pagod at nanginginig, nakalabas si Emily ng bahay at dali-daling tumakbo pabalik sa kanilang tahanan. Agad niyang ikinandado ang pintuan at niyakap ang kanyang mga kapatid. Sa isip niya, hindi niya malilimutan ang gabing yun. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya muling magpapagabi sa labas. Paglipas ng panahon, ginamit ni Emily ang karanasang iyon bilang inspirasyon para magsikap. Ginawa niya ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Kahit mahirap at kapos sa pera, nagtrabaho siya bilang tagapaglaba at tagapagsilbi sa kainan para masuportahan ang kanyang sarili. Unti-unti, natupad niya ang kanyang mga pangarap. Nang makahanap siya ng maayos na trabaho, nakalipat ang kanyang pamilya sa isang mas ligtas at maayos na lugar, malayo sa madilim, masikip at delikadong looban. Naranasan nilang mabuhay ng mas payapa at komportable. Ngunit sa kabila ng kanilang bagong tirahan, laging nasa isip ni Emily ang gabing nakaharap niya ang aswang. Sa mundong ito, kahit gaano kaganda ang lugar na tinitirhan natin, kailangan pa rin nating maging maingat. Dahil ang mga halimaw, katulad ng aswang, ay palaging nagtatago sa dilim. Hindi mo alam kung kailan sila uling lalabas at maghahasik ng lagim. Mula noon, palaging may bote ng asin si Emily sa kanyang bag o bulsa. Isang paalala na sa gitna ng karangyaan o kahirapan, ang mga nilalang ay nariyan lang, nagtatago at nag-aabang. Si Lenlen ay nasa 12 taong gulang, nag-aaral sa elementarya. Anak siya ni Mang Paeng na nagtatrabaho sa Maynila bilang isang construction worker. Habang ang kanyang nanay naman ay isang labandera sa kanilang lugar. Masayahin at mabait na bata si Lenlen. Siya ang naging katuwang ng kanyang nanay sa mga gawaing bahay habang ito ay nagbubuntis sa kanyang magiging bagong kapatid. Ang tatay naman niya ay tuwing linggo at kung minsan nga ay buwanan lang kung makauwi sa kanila. Masipag mag-aral si Lenlen. Lagi nitong sinasabi sa kanyang ina na pipilitin niyang makatapos ng pag-aaral
para makatulong sa kanyang mga magulang. Dahil sa kabuwanan na ng kanyang ina, ay madalas na si Lenlen na lamang ang gumagawa ng mga gawaing bahay nila. Tuwing galing ito sa kanyang eskwelahan, ay magsasaing na agad ito at magluluto na agad ng pritong itlog at kung minsan naman ay instant noodles. Dahil sa malayo ang pampublikong ospital sa lugar nila, ang mga kababaihang nabubuntis ay umaasa na lamang sa kumadro ng si Aling Ason. May edad na ito na nasa 50 pataas. May kaliitan ang taas nito at ang pangangatawan niya ay medyo bilugan. At nakatira ilang hakbang lamang mula sa kanilang bahay. Nang isang beses ay biglang sumakit ang tiyan ng nanay ni Lenlen. Ang buong akala niya ay manganganak na ito. Kaya naman kahit madilim sa kanilang lugar, ay pinuntahan ni Lenlen ang bahay ni Aling Azon. Sa pagmamadali niya ay may nakasalubong siyang isang malaking itim na aso sa daan. May kagat-kagat itong isang tipak ng laman loob na hindi mawari ni Lenlen kung ano. Tumutulo pa ang dugo mula rito at amoy na amoy niya ang malansang amoy nito. Hindi naalis ni Lenlen ang tingin sa hayop, habang ang malaking aso naman ay nakatayo lamang sa harapan niya at nag-aantay ng susunod niyang gagawin. Bahagyang natulala si Lenlen, ngunit nang maalala niya ang nanay niya na nahihirapan na, ay agad siyang kumuha ng malaking bato upang ihagis sa aso. Agad naman itong tumakbo palayo at tuluyan ng naglaho sa madilim na daan. Nang marating ni Lenlen ang bahay ni Aling Azon, agad siyang nagsisigaw sa labas ng pintuan nito. Aling Ason! Aling Ason! Tulungan niyo po yung nanay ko! Manganganak na po yata! Ang pagsusumamo niya rito. Walang lumabas sa loob ng bahay, kaya napaisip si Lenlen na baka wala ito sa kanila o baka may pinuntahan na manganganak din. Paalis na sana si Lenlen nang makasalubong niya si Aling Azon. Oh, Lenlen, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ng matanda sa kanya. Manganganak na po kasi yung nanay ko. Baka po pwedeng puntahan niyo. Ang malambing na tugon ni Lenlen sa matanda. Hindi na pumasok pa ang dalawa sa loob ng bahay nito. Agad na silang dumiretsyo sa bahay nila Lenlen. Sa paglalakad, nagtataka siya kung bakit may mga bakas pa ng dugo sa ilang bahagi ng damit ni Aling Azon. Kaya naman, hindi ito nahiyang magtanong sa matanda. Aling Ason, bakit po ang dami niyong dugo sa damit? Ang walang muwang na tanong nito. Ito ba? Natawag kasi ako dyan sa kabilang bahay at mayroon ding nanganak. Hindi na ako nakapag-ayos pa. Mabaho ba ako, Lenlen? Hindi naman po. Ang akala ko lang po kasi nasugatan kayo. Bilisan na po natin. Kawawa naman po si nanay. Kanina pa po siya walang kasama sa bahay. Ang pagmamadali ni Lenlen sa matanda. Nang makarating sila,
ay sinimulan na ni Aling Azon ang pagpapaanak, habang si Lenlen naman ay kumuha ng mainit na tubig sa isang palanggana. Habang pinapanood ni Lenlen ang ginagawa ng matanda sa kanyang ina, isang iyak ng bata ang kanyang narinig. Lumabas na ang kanyang bunsong kapatid at tuwang-tuwa ito, pati na din ang kanyang nanay. Pinutol ni Aling Azon ang inunan ng bata at inilagay ito sa palanggana. Bahagyang nandiri si Lenlen sa nakitang tipak ng laman loob na inilagay ni Aling Azon. Ano po yan, Aling Azon? Iyan ba? Inunan ng bata kung tawagin yan. Ang mabilis na sagot nito sa kanya. Ano pong gagawin dyan? Ibinabaon ito sa lupa, Lenlen. Sagot ng matanda. Sinabihan ng matanda na punas-punasan ito ang kanyang nanay at tingnan-tingnan na din ang kanyang bunsong kapatid na sanggol. Maya-maya, nagpaalam na agad ito sa kanila at sinabing siya na ang magbabaon sa lupa ng inunan ng kanyang kapatid. Tumango lamang ang magnanay habang lumalabas na ng bahay si Aling Azon. Agad namang sinabihan si Lenlen ng kanyang nanay. Lenlen, kunin mo yung natitirang pera ko sa bulsa. Iabot mo kay Aling Azon. Mahina nitong bulong sa bata. Sinunod naman agad ni Lenlen ang kanyang nanay at dali-daling hinabol si Aling Azon sa labas ng kanilang bahay. Hindi inaasahan ni Lenlen ang kanyang masasaksihan. Nanlaki ang kanyang mata nang makita niyang nakaupo si Aling Azon sa tabi ng puno ng papaya. Nakasubsob ito habang kinakain ang inuna ng bata. Halos masuka si Lenlen sa kanyang nakita at dahil doon, nakagawa ito ng ingay, kaya naman napalingon ang matanda sa kanya. Mabilis na nilantakan ng matanda ang tipak ng laman loob at doon nagpalit ng anyo ang matanda bilang isang malaki at maitim na aso. Doon lang napagtanto ni Lenlen na ang aso na kanyang nakasalubong nung gabi ay walang duda na si Aling Azon. Nang maikwento ni Lenlen ito sa kanyang nanay, ay natakot ito para sa kanila. Ngunit matapos din ang insidenteng iyon, ay hindi na namataan pa si Aling Azon sa kanilang lugar.